sa vlog, I don't know. Yung mga binili niya sa Japan, na pasalubong niya sa amin. Welcome back to our channel. And yes, Daddy is here! Ang smile ni Mommy sobrang big. Hello guys! Welcome to the vlog! Happily talaga ako na I'm with my daddy. Nandito na yung hubby ko. Pero, honestly, the current situation of Bacolod, ay hala, pakita ko pala ya. Yan. Honestly, nagre-recover pa rin sa lahat ng mga trees na talagang super nag-black. And, ang dami pa talaga. Kasi maliban yan, nag-clearing na sila yesterday, pero madami pa talagang natira. Third day na since nung nagbagyo. Tuesday talaga yung time na yun nakapag-vlog ako. So kapagpahinga ako ng one day. Tapos I'm vlogging again. Mafe-feel talaga namin na nagre-recover pa yung lahat. Until now, wala pa rin kaming power. So this is already third day na. Hindi rin kami makapag-work. Talagang lahat ginagawa ng paraan. Everybody here right now, dito sa city, naghahanap ng kung saan sila makapag-charge. Talagang super nagbilihan ng mga rechargeable fans, mga emergency lights, lahat. Kahit kami bumili din kami, nagdagdag kami ng fan. Tapos yung generator, I think ubusan din kasi kanina may na-pass by kami. Dami talaga bumibili ng generator. Mabuti na lang sa in-laws ko, meron sila. Pero syempre, hindi naman siya naka-on all throughout. Syempre, kasi gasoline pa rin yung ginagamit. And yun nga, nung last time daw, parang umakyat yung price ng gasoline here. Yung mga kids right now, palipat-lipat kami kung saan lang meron. Nung day ng storm talaga, super nag-shut off. All Negros, walang power. Nung afternoon or paggabi na nun, syempre hindi pa rin kasi mahangin pa rin. So, the next day na talaga doon na nag-clearing system, chinek na, inassess na yung mga nasira, ang daming poste, wires, yung praise God talaga, hindi natamaan hindi nag-flood here dito sa Bacolod City, pero pangit talaga yung outskirts of the city. Parang same talaga sa Cebu yung sitwasyon na sobrang binaha yung mga, sakit talaga sa heart. Kapag makikita mo yung mga posts sa Facebook, even our mga kakilala namin, yung mga families nila, yung mga relatives nila, even yung mga friends. I mean, we have someone kasi from Cebu, yung binaha talagang, yung meron nga yung nakita kong story na yung pagka-post niya talaga total reset, parang, pag naaalala ko parang, yun nga, you still have a grateful heart even for us here kasi yun nga, hindi kami natamaan ng grabe yung sa baha, yung sa flood at this time. Pero yung grabe is yung wind. Sobrang daming nasirang mga roof, mga bahay, dahil sa wind. Yung puno, yung mga puno, yung mga nahuhulugan ng mga houses, gates, lahat. Grabe, even here. Sobra talaga, never, I think, no? Yeah. Kahit nung time ng Odette o yung Yolanda, hindi nakatumba ng mga ganitong mga puno. Yung meron kami yung trees malapit sa bahay nila, yung Ponderosa pine tree. Yeah, tawag na to. Na-favorite talaga nila ni Ellie, dinadaanan namin kasi sabi may tallest tree yan siya sa area. Grabe, natumba siya. Tapos, sobrang laki niya na kasi. Ilang years na ata yun. Tapos, yung pagkatumba niya, talagang parang, tawag na to, nasira niya yung hole, na-crash siya sa gate, tapos sira talaga yung gate, saka yung parang side ng bahay, kasi sobrang laki niya. Tapos sobrang dami ng mga puno, ng mga malalaking puno na na-uproot talaga. So, syempre, katabi ng mga punong yun, yung mga wires, electrical posts, lahat ng yun. So, daming natumba, lahat ng yun. Honestly, right now, it's traffic. Yesterday, it's traffic. I've never been parang yung sa gabi na sobrang dark. Meron atang si daddy nung dumating gabi kasi yung flight niya. May picture siya nung from airplane na yung Metro Manila na sobrang grabe, light talaga, mailaw siya. Tapos nung pagkadating niya sa Bacolod, dark talaga kasi buong Negros ba naman wala pa rin talagang light. Kasi kanina yung update nila by early morning, yun na nga may mga households na bumalik na yung power. So
Pero yung kaninang update nila, 36% to the whole Negros ata. Or I think Bacolod City lang yun. Bacolod City na meron ng power. So, meron pa rin, more than half pa rin na wala. And isa kami doon, yung mga in-laws ko. Mabuti na lang yung kapatid ko, yung sister ko, si Nini, may electricity na sila pero walang wifi naman. Kasi na, ano din pala yung signal. So, hanggang ngayon, nahihirapan kami. Hindi talaga ganun yung signal here. Nawawala bigla, yung smart, globe, even yung mga wifi namin, yung mga iba, wala pa, hindi pa nakakabalik, lahat ng yun. Yung outskirts talaga, lumalabas na ngayon yung mga news yung from Canlaon, Ata, Lac Astillana, Binilbagan, may mga namatay talaga, missing person because of the flood. So, yun yung sa Negros na area. Alam ko, yung Cebu, pangit pa talaga yung tama sa kanila. So, parang, really, kahit si Ellie, kinakausap ko nga palagi, Langga, did you pray? Did you pray for them? And I'm really reminding them to have that, that grateful heart talaga. Kasi kahit anong gawin namin, we are still blessed with this, ganitong mga sitwasyon. And the Lord protected us, our whole family. And syempre si Daddy na nakauwi rin siya. Yun lang, may sick lang talaga siya. And yung nagka-flu siya, grabe yung cough niya. And ngayon, inatake yung asthma niya. So, honestly, nasa Watsons kami ngayon kasi bibili kami ng niya, yung, tawag nito, yung puff niya. Ayun. Kaya pala traffic din. Kasi may accident. Grabe. Ooh, yung headlight niya. Grabe, clear skies na talaga. Parang hindi lang bumagyo. Very, very clear nung sky and very, very init. We're looking for a cafe. Starbucks na naman pala. Na may food and may aircon and may space where we can charge. Okay, change of plans. Sobrang dami ng tao sa Starbucks. As in, puno. As in, yung area na yun sa second floor, sobrang dami yun ng tables and chairs dyan. Pero I think, yun nga, lumalabas lahat ng tao ngayon. Tapos, nakikicharge lahat and everything. So, walang space siya, even though it's a weekday. And so, kami ni Daddy, change na lang. Punta kami muna ng malls kasi we need to have lunch. Gutom na kaming dalawa. So, we'll do that. And belated happy anniversary! Sobrang hindi kami naka-celebrate kasi yun nga, we're not together yesterday. Nag-meet na kami nung night na. Kahapon yung namin, wedding anniversary namin. We are already 9 years. 9 years. Yes, 9 years na kaming kasal. Grabe. Pero before that, we are already 8 years, no? 8 years na in a relationship, na sa boyfriend and girlfriend. So, mga, 17 years, grabe, together. Grabe si Lord. Pero 4 years long distance. Yeah. Sa boyfriend-girlfriend namin at time, nag-long distance kami ng 4 years kasi yun yung part na nag-med school ako, tapos si Harvey naman nag-work siya sa Manila. So that's why din, nung nag-decide na kaming magpakasal just when I finished medical school, nag-decide din kaming dalawa na ako na lang yung susunod sa kanya doon kasi parang nakasettle down na siya, may work na siya, lahat ng yun. That's the reason din na doon kami nakapag-stay yung sa first namin, yung after wedding namin. Pero yung main reason talaga nun is nag-decide kami dalawa to really live and cleave sa families namin and to really start family together na kami talagang dalawa. Kaya very, memorable na lang yung term. Yung days namin doon nung nasa Maynila kami kasi it really test our marriage and everything. Grabe yung pag-grow namin, dami ng pinagdaanan. Pero well, feeling ko kung wala ako sa Maynila nung time ng mga pandemic na to, baka hindi rin ako nakapasok sa vlog. I don't know. So, I give it all to the Lord na siya talaga nag-orchestrate ng lahat and everything. And now we're here back in Bacolod and yun nga, still continue to grow and still closer with each other, especially kay Lord. Honestly, sa 9 years naming dalawa,
Syempre, hindi na kami honeymoon stage, no? Pero, yun nga, because of our parang mga breakthrough, I think, I'm not sure if I shared, hindi pa ako nakabalik sa vlog. May natinan kaming marriage retreat just months ago. And yun nga, parang, ano siya talaga, ano ba yan? Anong Rekindle? term? Nag-rekindle ng marriage namin. We've known palikal na mga views of marriage, how we should see it, our perspective, lahat ng yun. And sobrang nag-iba. Even right now, yung marriage namin ni Daddy, very, very happy talaga kami. Grabe talaga si Makikita mo Lord. ba? Parang feeling ko kung dadaan ako sa baba, anytime matutulog yan. Another tree na naputol na naman. Wait lang. It's like dangling. Literally Yeah. dangling. Dito kami sa may sa Nabani area. Anytime hulog na lang yan. Grabe, no? Ano talaga nakaka... So wire siya. Ay, even this one, na-uproot siya. Oh my. Yung malaking tree. Oh, yun. Grabe. Kaya nga, change of plans again. Mag-ayala sana kami kasi magsasamgyup kami, yung unlimited doon, for our anniversary. And see, this is our late celebration. Para naman, parang nag-date naman kami and ganun. Pero, close. We don't know what happened, pero close yung parking nila sa taas, yung sa 5th floor nila. And sobrang puno rin yung parking nila sa labas. And sobrang dami ng cars outside. So, we don't have a choice. Going to SM kami ngayon. And let's see. Pero sa SM kasi, madami talaga. Sobrang dami nila nung parking. You know, nung nag-SM ako last night, last night, nakapark na ako sa 5th floor? 1, 2, 3, 4. Manog 5th na. Last na lang na parking. So, imagine na, hanggang 2nd and 3rd lang Kaya tayo. naman. Yeah. Wala ko kaya. Ganun kadami yung mga tao kasi wala talaga, walang power. Sobrang init. As in, hindi talaga tama. Yung kahapon, okay pa kasi parang may mga Last choice times natin na dito, gloomy. 8 No. Gloomy pa. Pero ngayon talaga masakit yung init. Yun na siya. So, feeling ko yung mga tao lumalabas na. Cash payment only, ma'am. Control ba? Yeah. Meron naman. Meron talaga. Side me. Nadya ka na. Hindi ko lang yan. Ganun yung ginagamit. Ang smooth nila sa makinig. We're sorry. We're sorry. We're sorry. Hindi kami coffee shop ni Daddy kasi walang available. As in, super punuan talaga lahat. Wala na, anywhere na may saksakan, nandun lahat ng tao. And yun sana yung gusto namin. Magpa-coffee shop sana kami, tapos hindi namin saksakan kasi so that we can charge man lang sana yung mga laptops namin. Diyan sa drink. Or mga tayo sa drink. Pero brand out din dyan eh.
Except lang kung may Ay, hindi. kung may generator. Di ba kasama sila sa Corpus Faith? Nakikita mo yun. I'm not sure. Can see. Coffee. Sa coffee, sa drink. Try natin. Check natin. So, yun. Tapos, ano ba ba? So, ngayon, before, kukunin dapat namin yung mga kids para hindi kami abutin ng dilim, o diba? Pero, dumaan muna kami ng bahay, hoping na sana may kuryente na para we can, we can plan out again anong gagawin for the rest of the night. We need to babat. As in, wala talagang tubig sa bahay. Tapos, hindi pa kami nakabili ng water kanina. Kasi, kanina dapat, naghahanap kami yung parang mga refilling na water station, yung drinking water. Oh no, we also need to buy water na drinking kasi 7-Eleven. ubus na. Kaya, yun pa isa. So, lahat ng refilling station, either closed or yung mga open naman, grabe yung pila. Literal. We'll see. We'll think of a way. Go lang. Kaya to. Hopefully, by early morning mamaya or by tomorrow, may ilaw na kami. Para ako din, makapasok na ako sa work. Kasi talaga hindi ako maka-work. Ang hirap maghanap ng place na makasaksak ka or you can stay for 8 hours para magka-laptop lahat ng yung... We are home. Kami lang ni Daddy. Wala pa yung mga kids. Nag-ask ako favor sa kapatid ko na if pwede, doon na lang muna maligo din sa kanila yung mga kids before namin kunin. Tapos doon na rin mag-dinner. Nandun naman yung mga assistant ko to help them out. Tapos kami naman ni Daddy, kukuha na kami ng damit kasi makikiligo din kami sa another house na naman. Para ready na kami talagang mamaya kapag madilim na ready na kami to sleep na lang. Tapos I'm here because I'm gonna show you. Excited talaga si Daddy, hindi talaga pinabuksan yung mga binili niya sa Japan na pasalubong niya sa amin. Excited din yung mga bata nito. Siyempre, Totoro. It's for mommy. It's a Totoro sleeper. Ay, wala, it's so cute, Daddy! Nagbili si Daddy t-shirt sa GU. Parang sister company siya ng Uniqlo sa Japan. So, sa isang building lang sila. Tama, no? Yun. So, itong binili niya para sa self niya. Really, Tom and Jerry. So, parang yung quality niya, parang Uniqlo talaga. Diba 2 t-shirts to that? Oo. And this one. Ano to? Cute man. Dive into ramen. Yan. But honestly, my favorite color. I think it's a lunch box. Pumunta kasi si Daddy sa isang shop na purong mga Ghibli. Parang Ghibli store siya. So, ang dami yung kita. A wallet. I think this one is a Totoro. Hindi naman to si Totoro. Yan, for Ellie. And this one, a bag. Pero ito, binili ko siya kasi para sa mga snacks ng mga kids kapag lalabas sila. Ang cute, no? Yan, may partner siya. Cute. It's a Dito. Siyempre, Pokemon. Kasi Pokemon fan yung lahat ng dito sa bahay. It's a Dito na parang headband. Papasuot ko later kay Ellie. Si Feifei. Kapag makakilala mo na yan siya talaga. Siya yung nagko-collect ng bags. Lahat ng mga ginigift sa kanya bags. Pero talagang gamit niya yan lahat. Isa-isa. Per day kapag aalis siya, pipili yan siya kung anong nag-fit sa mood niya na bag. That's our 4-year-old. So wala kaming nagawa. Ang pinili ni Daddy sa kanya is also a bag. And they are a fan of Minion kasi. Ay, cute! Parang pili ko bagay na bagay siya talaga kay Faye. Ng Pokemon socks. This one is for mommy, the Psyduck. And then we have Eevee. Then, may Cutbus. And si Pichu. And another Minion. Cute. This one for Feifei, no? Kasi maliit. Nagbili ka lang another wallet for them. Parang coin purse na Pikachu. And ito yung binili ni Daddy for Ellie. Yan. Siyempre, dagdag na naman sa games nila. It's Pokemon ZA. Sabi niya daw, mas less pricey daw compare ko dito bibili. So, bumili na siya. Ito yung pinaka-excited ni Ellie. Kahapon niya pa to gusto buksan at laruin na. Chocolates!
many chocolates. Ang gagawin kasi namin, i-mix and match namin sila sa mga sa D-group namin, sa kasamahan namin sa church, para lahat matry. So, si Daddy ang pumili nito. Let's see. I'll separate this, tapos ipapack ko yun kasi siya para mabigay namin. Oh, okay, mga chocolates. Dami namin chocolates ngayon na. Yan, then another assorted chocolates and candies. Yung sister-in-law ko ng, of course, let's see, gusto niyang ipatry yung holiday season blend nung Starbucks. This was from Japan. Kasi isa yan talaga na gusto ko, honestly, minsan kapag lalabas. Yung pinapacheck ko sa kanila, yung Starbucks ng place na yan. Kasi meron talaga yan parang specific lang for that place. Kasi for Kai, wala kaming parang may maisip pa sa kanya. Wala pa kasi talaga siyang gusto or anything. So, honestly, parang na-mix and match na siya sa mga sisters niya. Pero this one for Kai, yung mahilig namin na ewan ko talaga. Yan, it's a Pikachu na cup with straw. So, madami na siya. Different colors. 1, 2, 3. At 3 lang. Then, tapos, may different siya na, na leads na color. Sa Universal's binili na Daddy. It's so cute. Parang siya, cup na may lead siya na hat nung Mario. Yan, the Super Mario. Si lahat siya, yung Mario Brothers. Ang cute niya. This is for Mommy's coffee daw, sabi ni Daddy. Diba? And, ito yung pinili ni Daddy. Sabi niya, ito daw yung anniversary gift niya sa akin. Talagang nag-effort siya talaga. Siyempre, nagpunta siya kasi sa Harry Potter na na part ng Universal Studios sa Japan. It's a bag. Yan. That's all. Ang daming dala ni Daddy. Love kami ni Daddy. Talagang kami yung naiisip niya. While nagtutour siya doon sa Japan. Thank you, Daddy!